Ano ang tinatawag na Diyos-Diyusan sa Biblia? Na pagka ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan, bawal kainin, bawal ng Espiritu Santo. Ano ba yung Diyos-Diyusan? Pakinggan nyo sa 115:4, 8 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ayan, pinakikilala po ng Biblia, ano ba yung tinatawag na mga Diyos-Diyusan? Sa Kapampangan, idolos. Ang sabi po dyan, ang kanilang mga Diyos-Diyusan, pilak, ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Meron din niyang kahoy, meron din niyang, ngayon may plastic na eh. May fiberglass din ngayon na Diyos-Diyusan eh. Ang Diyos-Diyusan yung mga pilak, ginto, ng mga estatwa, at kahoy na ginawa ng mga tao. Pakinggan nyo, doon sa Isaias, sa 44:13. Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat, kanyang tinatandaan ng lapis, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kanyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at yaoy kinakandili ng ulan. Kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong at kumukuha siya niyaon at nagpapainit, oo, kanyang pinaliliyaban niyaon at ipinagluluto ng tinapay. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay, kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Hindi sila mga kakaalam o nagsisigunitaman sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mga kakita at ang kanilang mga puso upang huwag silang mga kaunawa. Ayan, nakita nyo mga kapatid, ang tinutukoy palang Diyos-Diyusan, ginagawa sa pilak, ginto, merong kahoy. Pumuputol yung anluwagi ng kahoy ng roble, ensina, at saka abeto. Noon sa Israel, iyon ang pinakamatitibay na kahoy ensina, roble, at saka abeto. No? Hindi pwede kasi yung kahoy na marupok Sandali lang matutunaw yun Kagaya halimbawa ng palot China. Magaang kasi yun Ang pinipili nilang kahoy para gawin yung larawang inanyuan, yung matitigas na kahoy na kanilang
Yan, ganyan ang ginagawa. Oh. Nilalagyan niya ng anyo ng isang tao, tapos pinagpapatiraan, nananalangin siya, sumasamba siya, at sinasabi niya doon sa punong kahoy na ginawa niyang Diyos-Diyusan, ikaw ang aking Diyos, iligtas mo ako. Yan. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino gumagawa niya, alam niyo na yan. Baka sabihin niyo, inaatake ko pa kayo eh. Kung iintindihin niyo yung nasa pasyon, sukat mo ikang malaman sa sulat na papalaman. Nasa Biblia. Ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Pagka lumuhod ka sa kahoy, yung pagluhod mo, ginagawa mo siyang Diyos mo. Kasi ang Diyos lang ang dapat luhuran eh. Kaya ang tawag doon sa Biblia, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan pong Diyos-Diyusan, mga kapatid. Kasuklam-suklam yan sa Diyos. 4:3 ng unang Pedro. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil na lumakad sa kalibugan, sa mga masamang kita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasuklam-suklam po yan. Yung luhuran mo yan, dalanginan mo yan, yung iba nangangatwiran pa eh. Hindi naman namin sinasamba, sabi ng paring Katoliko. Sino may sabi sa'yo, hindi mo sinasamba, nananalangin ka nga eh. Sabi niya, yan paalala lang sa amin yan. Hindi namin yan sinasamba, ginagalang namin. Gaya ng magulang mo, tanggapin ko na. Paggalang yung ginagawa mo, gaya ng magulang mo. Yung bang magulang mong ginagalang mo, nananalangin ka ba ron? Yung ginagalang mo bang magulang, nilalagyan mo ba yung retrato niya ng sampagita, saka tinitirikan mo ba ng kandila? Lumuluhod ka ba sa magulang mo na iginagalang mo? Hindi. Bakit? Sobra na yung ginagawa mo eh. Ang paggalang, hindi kasama yung pagluhod o pananalangin sa magulang. Maliwanag na ang tawag diyan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. No? Basahin natin ang Roma 1:25. Pakinggan niyo mga kapatid. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasinungalingan pala sa Diyos yan eh. Kaya pala yan, kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang sabi ni Pedro, sukat ng nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil, lumakad sa kalibugan, masamampita, paglalasing, kalayawan, kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasuklam-suklam po sa Diyos yan eh. At como yung Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam ang pagsamba dyan, ay ang sabi po ng binasa natin sa huling talata, pinalitan ang wika nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Yung bang niluluhuran mo, dinadalanginan mo, nilalang ba yan o lumalang? Dinalanginan mo si Maria, ginawan mo ng estatwa, tapos niluhuran mo. Si Maria ba nilalang o siya ba ang lumalang? O halimbawa, dinalanginan ng mga Bombay ang baka. Yung baka ba, nilalang ba yun o yun ba lumalang? No? Pagka sinasamba mo ay nilalang at hindi yung lumalang, kasinungalingan yon. Kasuklam-suklam yon na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kapatid. Pag ikaw ay nananalangin at lumuluhod, hindi doon sa lumalang, na yung lumalang, yun ang Diyos. At ang pinupuri mo at sinasamba mo, yung nilalang, pagsamba sa Diyos-Diyusan yun. Yan po ang kasuklam-suklam sa Diyos. Pagsamba sa mga nilalang kaysa
ang sambahin yung lumalang. Ang tawag po dyan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Alin yung Diyos-Diyusan? Ginawa ng kamay ng tao, galing sa pilak, galing sa ginto, o galing sa kahoy, na inanyuan ng anyo ng isang tao, tapos binihisan, tapos nilagyan ng bahay, katedral pa yan, laki. Buti pa nga yun, may bahay, yung squatter wala Tao yun yung mga bahay niyang mga Diyos-Diyosan na lalaki. Kasuklam-suklam po sa Diyos yan mga kapatid. Huwag kayong magagalit sa akin. Biblia po ang nagsasabi niyan. Lumuhod ka dyan, manalangin ka dyan, kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya ngayon, alin ba yung Diyos-Diyosan? Yung hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos, dinidiyos lang. Kaya ang tawag ay Diyos-Diyosan. Parang hindi tao, hindi tunay na tao, tau-tauhan, Kabayu-kabayuhan, tau-tauhan, Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos, hindi dapat sambahin, sinasamba. Marami sa Katoliko niyan Pati anghel, sinasamba ng Katoliko, mga kerubin. Meron silang mga estatwa ng kerubin, sinasamba nila. Bawal po ng Diyos yan Kahit na anghel pa, nilalang din yan, hindi naman lumalang ang anghel Tingnan niyo si San Juan. Lumuhod sa anghel, pinagbawalan ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayaw nung anghel Lumuhod sa kanya si Juan Huwag mong gagawin yan. Ako rin aliping kagaya mo ng iyong mga kapatid na propeta na sumusunod sa utos ng Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Ang sasambahin lang hindi anghel, hindi tao, hindi Diyos-Diyusan. Ang sasambahin lang ang Diyos. Ang Diyos lang luluhuran at sasambahin gabit araw. Bakit araw-araw ka lumuluhod kay Maria? Nilalang din yun, di naman Diyos yun Sabi nung mga ibang Katoliko, kayo naman hinahamak nyo si Maria. Ano? Kami pa humahamak kay Maria. Ginagalang namin si Maria. Kasi ang Diyos ang may sabi, huwag kang sasamba sa nilalang. Nilalang si Maria. Giving her our due respect, hindi namin sasambahin si Maria. Hindi kami luluhod kay Maria. Dahil ba wala kaming galang kay Maria? Hindi. Dahil naniniwala kami kay Maria. Dahil si Maria man, sumamba sa Diyos. Hindi siya nagpasamba. Nung nandito siya sa ibabaw ng lupa, hindi siya dinalanginan. Sumama siya sa mga apostol na nanalangin sa Diyos. Basahin natin ang 1:13 ng Gawa. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas, na kinatitirikan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Kita nyo? Lahat ng apostol na nanatiling matibay, nagkakaisa sa pananalangin, kasama nila yung mga babae. Si Maria Magdalena, si Maria ang asawa ni Cleopas, at saka si Maria na ina ni Jesus. Pati si Maria na nanalangin sa Diyos kasama mga apostol. Hindi siya ang dinadalanginan. Aba, ngayon naman si Maria na ang dinadalanginan Hindi naman Diyos si Maria. Ibigay mo sa kanya yung nararapat na paggalang. Si Maria man sumamba sa Diyos. Kay Kristo na kanyang pinanganak sa laman, sinamba niya. Kaya ang dapat nating sambahin, hindi si Maria. Yung sinasamba ni Maria. No? Pinalitan mo pagsamba dun sa sinasamba ni Maria. Si Maria na sinamba mo, ginawa mo Diyos-Diyosan si Maria. Pinapasamba ka dyan. Bawal ng Diyos yan